Nasa ospital ako ngayon. Malamig ang kamay ko. Nanginginig. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa takot. Alam mo yung feeling na parang bumagsak ka sa bangin tapos biglang nahuli ka ng isang kamay? Ganun ako ngayon. Pero hindi kamay ng asawa ko ang humawak sa akin. Kamay ng mga taong hindi ko kilala. Mga lalaking puno ng tatoo. Mga mukha na parang galing sa aksyon sa Z, pero hindi sila masama. Hindi nila ako sinaktan. Sila ang nagligtas sa akin. Bumalik muna ako sa simula. Pangalan ko ay Lena. 28 years old. 3 taon na akong kasal kay Mark. Akala ko perpekto kami. Mabait si Mark nung una. Sweet. Tuwing umuwi siya galing trabaho, dala niya ulam. Minsan, gulay lang. Pero masaya na ako. Kasi kasama ko siya. Pero pagkatapos ng 3 taon, nagbago. Umuwi siya ng madaling araw. Minsan hindi na umuwi. Sabi niya, maraming trabaho. Sabi niya, pagod siya. Sabi niya, kailangan niya mag-focus sa career. Sabi ko, okay lang yan, mahal. Naiintindihan kita. Pero hindi pala trabaho ang dahilan. Nalaman ko nung isang Biyernes. Dumaan ako sa opisina niya. Dala ko sopas kasi alam kong hindi kumakain ng maayos si Mark. Gusto ko lang alagaan siya. Pero pagbukas ko ng pinto sa conference room, nakita ko siya. Nakapatong ang kamay niya sa bewang ng babae. Babae na mas bata sa akin. Mas payat. Mas maganda. Yung babae kilala ko. Si Trisha. Kaibigan ko. O akala ko kaibigan. Nabitawan ko yung Tupperware. Bumagsak sa sahig. Kumulo yung sopa sa tiles. Napatingin sila sa akin. Walang gulat sa mukha ni Mark. Parang inaasahan niya na. Parang wala lang. Lena D. Sabi niya. Pero walang emosyon. Hindi ako umiiyak noon. Hindi ako sumigaw. Tumayo lang ako doon. Tahimik. Tapos sabi ni Trisha, sorry, Lena. Pero mahal namin ang isa't isa. Mahal. Yung salitang yun dati, special sa amin ni Mark. Ngayon, ginagamit niya para sa iba. Umuwi ako sa bahay. Mag-isa. Umupo ako sa tabi ng kama. Hinawakan ko yung tiyan ko. 3 buwan na ako. Buntis ako sa anak ni Mark. Hindi ko pa sinasabi sa kanya. Kasi gusto kong surprise. Kasi akala ko magiging masaya siya. Pero ngayon, paano ko sasabihin? Kinabukasan, bumalik si Mark sa bahay. Pero hindi nag-isa. Kasama niya si Trisha. Lena, kausapin natin to ng maayos, sabi ni Mark. Umupo siya sa sala. Si Trisha, tabi niya. Magkahawak sila ng kamay. Ako, nakatayo lang. Ayoko nang magtago, sabi ni Mark. Kasi pareho lang naman tayong nasasaktan. Kaya tapusin na natin to. Tapusin. Gusto niya tapusin ang kasal namin. May bago na ako, Lena. At masaya ako kay Trisha. Hindi mo na ako kailangang hawakan. Hindi mo na ako kailangang intindihin. Kasi may taong nag-iintindi na sa akin. Tumawa ako. Hindi dahil nakakatawa. Kundi dahil sobrang sakit. Mark, sabi ko. Nanginginig yung boses ko. Buntis ako. Tumigil siya. Napatingin si Trisha sa akin. Mukha niyang nagulat. Pero mas nagulat ako sa sinabi ni Mark. E di aborted mo. Napaatras ako. Parang sinapak ako sa dibdib. Ano-ano sabi mo? Abort mo, Lena. Wala akong pera para dyan. Wala akong oras. At hindi ko na kailangan ang anak mo. Anak ko. Hindi na anak natin. Anak ko na lang. Umiyak ako ng gabing yun. Buong gabi. Hanggang sumakit yung ulo ko. Hanggang tuyo na yung luha ko. Pero kinabukasan, may naisip ako. Pupunta ako sa probinsya. Kay nanay. Sabihin ko sa kanya lahat. Tapos doon na lang ako manganganak. Doon na lang ako titira. Kahit mahirap. Basta kasama ko anak ko. Kasi kahit iniwan na ako ni Mark,
Hindi ko kayang iwanan ang anak ko. Nag-impake ako ng mga gamit. Konti lang. Damit. Gamot. Larawan namin ni nanay. Pero bago ako umalis, dumating si Mark. At si Trisha. Saan ka pupunta? Tanong ni Mark. Aalis na ako. Tapos na. Wala ka nang pakialam sa akin. Ngumiti si Mark. Pero hindi yung ngiti na minahal ko dati. Yung ngiti na masama. Hindi ka pwedeng umalis, Lena. Bakit? Kasi kailangan pa kita. Hindi ko naintindihan. Hanggang sa hinawakan niya yung braso ko. Malakas. Masakit. Mark, bitawan mo ako. Samahan mo kami, sabi ni Trisha. May pupuntahan lang kami. Saglit lang. Dinala nila ako sa kotse. Ayaw kong sumama. Pero hinila nila ako. Wala akong magawa. Umakyat kami. Umalis ang kotse. Papunta sa bundok. Sa lugar na hindi ko kilala. Huminto kami sa tabi ng bangin. Matarik. Malalim. Walang tao sa paligid. Mark. Bakit tayo nandito? Bumaba siya ng kotse. Binuksan yung pinto ko. Hinawakan ako sa braso. Lena, sabi niya. Malamig yung boses. Sorry. Pero kailangan ko ng insurance money mo. Natigilan ako. Ano? Nakapangalan ka sa insurance. 5 million. At kung mamatay ka, ako beneficiary. Hindi ako makapaniwala. Kaya sorry. Itinulak niya ako. Naramdaman ko yung hangin. Yung takot. Yung bigat ng katawan ko habang bumabagsak. Sumigaw ako. Pero bago ako tuluyang mahulog, may kamay na humawak sa braso ko. Malakas. Matibay. Napatingin ako. Lalaki. Matangkad. Puno ng tattoo sa braso. Nakamotor. Hindi lang isa. Marami sila. Hinila niya ako pabalik. Pinatayo. Hinawakan yung balikat ko. Okay ka lang, tanong niya. Hindi ako nakasagot. Umiiyak ako. Nanginginig. Tumingin siya pataas. Nakita niya si Mark. At si Trisha. Umiti yung lalaki. Pero yung ngiti na nakakatakot. Tangina, bulong niya. Hells Angels kayo, ah. Napatingin ako sa kanya. Ano? Huwag kang mag-alala, sabi niya. Kilala ko yung mga yan. Sumigaw siya pataas. Mark. Trisha. Baba kayo dito. Hindi bumaba si Mark. Tumalikod siya. Tinakbo papunta sa kotse. Si Trisha, sumunod. Pero yung mga lalaking nakamotor mas mabilis. Isa sa kanila sumakay sa motor. Tumaas. Hinabol yung kotse. Habang tumatakbo pa lang si Mark, nakarating na yung motor sa harap ng sasakyan. Hinarang. Punyeta yi Mark. Tigil, sigaw nung lalaki. Huminto yung kotse. Walang choice. Bumaba si Mark. Namumutla. Nanginginig yung tuhod. Bumaba rin si Trisha. Umiiyak na. Yung lalaking tumulong sa akin, lumakad palapit. Hawak niya yung braso ko. Suportado ako habang naglalakad. Tumigil kami sa harap ni Mark. Anong ginawa mo? Tanong nung lalaki. Mababa yung boses. Pero ramdam mo yung galit. O wala, aksidente lang yun. Aksidente, sigaw niya. Sinuntok niya yung kotse. Yumuko yung hood. Itinulak siya di bangin. Nakita namin. Umatras si Mark. Umiling. Hindi ko sinasadya. Sinasadya mo. Kasi gusto mo yung insurance niya. 5 million, di ba? Natigilan si Mark. Paano niya nalaman? Yung lalaki tumingin sa akin. Ano pangalan mo? Lena D. Lena, ako si Briggs. Miyembro ako ng grupo dito sa bundok. Hindi kami mga masasamang tao. Pero kapag may nakita kaming katulad ni Todd, tumingin siya kay Mark. Hindi kami tumitigil. Lumuhod si Mark. Nagsusumamo. Please lang, Per.
Hindi ko na ulitin. Bibigyan ko siya ng pera. Hiwalayan ko na siya. Basta hayaan niyo lang kami. Huwag, sabi ko. Napatingin silang lahat sa akin. Huwag niyo siyang palabasin dito, sabi ko. Matapang na yung boses ko ngayon. Kahit nanginginig pa rin ako. Kasi kung papalayain niyo siya ulitin niya yan. Sa iba. O baka sa anak ko. Tumayo si Bricks. Tumingin sa akin ng matagal. Ano gusto mong gawin namin? Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon. Pero sabi ko, gusto ko siyang makulong. Gusto kong marinig niya yung boses ng anak namin habang nasa loob siya. Gusto kong malaman niya na kahit anong gawin niya, hindi niya kami matatakbuhan. Tumango si Bricks. Okay. Tawagan natin pulis. Hindi, sigaw ni Mark. Tumayo siya. Tumakbo. Pero hindi siya nakarating kahit saan. Isa sa mga kasama ni Bricks, hinablot siya. Hinila pabalik. Pinaluhod ulit. Dumating yung pulis pagkalipas ng 30 minuto. Dinala nila si Mark. At si Trisha. Kinausap nila ako. Tinanong kung okay lang ako. Sinabi kong buntis ako. Dinala nila ako sa ospital. At doon ako ngayon. Nakahiga ako sa hospital bed. Nakakabit yung dextrose sa braso ko. Sabi ng doktor, okay lang daw yung baby. Malakas pa rin yung heartbeat. Buti na lang daw nahuli ako ni Bricks. Kundi, hindi ko na natapos yung sinabi niya. Umiiyak na naman ako. Pumasok si Bricks. Dala niya yung backpack ko. Yung mga gamit ko. Naiwan mo sa kotse, sabi niya. Inilapag niya sa tabi ng kama. Salamat, sabi ko. Mahina yung boses ko. Umupo siya sa upuan. Tumingin sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa kanya na buntis ka? Tanong niya. Sinabi ko. Kaso sabi niya abort ko daw. Umiling si Bricks. Gago talaga. Natahimik kami sandali. Tapos sabi niya, saan ka pupunta pagkatapos nito? Sa probinsya. Kay nanay. Malayo. Pero okay lang. Basta malayo kay Mark. Tumango siya. Gusto mo samahan kita? Napatingin ako sa kanya. Ha? Bakit? Kasi ini. Nag-isip siya. Feeling ko kailangan mo ng tulong. At wala akong ginagawa bukas. Tumawa ako. Konti lang. Pero first time kong tumawa mula nung naganap yung lahat. Kinabukasan, dinischarge ako. Si Bricks naghihintay sa labas. Nakamotor pa rin. Pero may dala na siyang helmet para sa akin. Ready ka na? Tanong niya. Sumakay ako. Yumakap sa likod niya. Medyo nahihiya ako. Pero sabi niya, hawakan mo lang ng mabuti. Maingat akong magmaneho. Umalis kami. Habang tumatakbo yung motor, naramdaman ko yung hangin. Yung init ng araw. Yung amoy ng daan. Parang bumalik yung pakiramdam ko. Parang nabuhay ulit ako. Matagal yung biyahe. Mga 4 na oras. Pero hindi ako napagod. Kasi nag-uusap kami ni Bricks habang tumitigil para magpahinga. Tinanong niya ako tungkol sa buhay ko. Sabi ko, dati akong encoder sa isang maliit na company. Tapos nakilala ko si Mark. Naging kami. Kinasal. Akala ko okay na. Tinanong ko rin siya. Ano yung Hells Angels? Ngumiti siya. Hindi kami gang. Grupo lang kami ng mga taong mahilig magmotor. Tumutulong kami sa mga nangangailangan. Kaya nung nakita ka namin kanina hindi kami tumigil. Kasi parte yon ang ginagawa namin. Salamat, sabi ko. Sobrang sincere. Walang anuman. Pagdating namin sa probinsya, malayo pa yung bahay ni nanay. Kailangan pa naming maglakad. Kasi wala nang daan para sa motor. Naglakad kami. Bit-bit ni Bricks yung bag ko. Ako, dahan-dahan lang dahil buntis. Hanggang sa nakita ko yung bahay. Yung lumang bahay na kubo. Yung sira na bubong. Yung bakod na gawa sa kawayan. Tumakbo ako. Nanay. Lumabas si nanay.
Payat na. Kulubot na yung mukha. Pero nang makita niya ako, ngumiti siya. Anak ti. Niyakap ko siya. Umiiyak. Sobrang iyak. Nanay, bumalik na ako. Hindi ko na kayang mag-isa. Hinagod niya yung likod ko. Okay lang, anak. Nandito na ako. Nandito na tayo. Pumasok kami sa loob. Pinakilala ko si Bricks. Nanay, siya po si Bricks. Siya yung tumulong sa akin. Ngumiti si nanay. Salamat, anak. Salamat talaga. Ngumiti lang si Bricks. Pero kitang-kita ko sa mata niya nahihiya siya. Parang hindi siya sanay na pasalamatan. Nag-usap kami sa hapag. Nagluto si nanay ng tinola. Konti lang yung manok. Pero masarap. Kasi galing sa puso. Habang kumakain, sabi ni nanay, anak, ano nangyari? Bakit ka bumalik? Nasaan si Mark? Tumingin ako kay Bricks. Tumango siya. Kaya sinabi ko. Lahat. Pagkatapos kong magsalita, tahimik lang si nanay. Tapos umiyak siya. Anak, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi ayokong mag-alala ka, nanay. Kasi alam kong mahirap na yung buhay mo. Ayokong dagdagan yung problema mo. Hinawakan niya yung kamay ko. Anak, kahit gaano pa kahirap, lagi mong tatandaan nandito ako. Lagi. Yumakap kami. Umiiyak kaming dalawa. Nagstay si Bricks ng ilang araw. Tinulungan niya kaming ayusin yung bahay. Pinakuan yung bubong. Kinarpintero yung pintuan. Tinuruan ako kung paano magtanim. Minsan, habang nagtatanim kami, sabi ko, bakit mo ginagawa to? Ano? Yung lahat. Tinulungan mo ako kahit hindi mo ako kilala. Tinutulungan mo pa rin kami ngayon. Tumigil siya sa paghukay. Tumingin sa akin. Kasi nung bata ako, may tumulong din sa akin. Nung wala akong pamilya. Nung mag-isa ako sa kalye. May lalaking nag-alaga sa akin. Tinuruan ako kung paano mabuhay. Kaya ngayon ginagawa ko lang yung tinuro niya sa akin. Ngumiti ako. Mabuti kang tao, Bricks. Hindi, sabi niya. Natuto lang ako. Pero isang umaga, dumating yung balita. May nag-text sa akin. Hindi ko kilala yung number. Pero nabasa ko yung message. Lena, nakalaya na si Mark. Piyansa. At hinahanap ka niya. Nabitawan ko yung phone. Naramdaman ko yung takot ulit. Kasi alam kong hindi pa tapos ang lahat. Kinuha ko yung phone. Binasa ko ulit yung message. Nakalaya na si Mark. Piyansa. At hinahanap ka niya. Tumayo ako. Nanginginig yung tuhod ko. Pumasok si Bricks sa kusina. Nakita niya yung mukha ko. Ano nangyari? Ipinakita ko yung phone. Nabasa niya. Kumunot yung noo niya. Kailan? Kahapon daw. Huminga siya ng malalim. Okay. Kalmado lang tayo. Hindi niya alam na nandito ka. Walang makakaalam. Safe ka dito. Pero paano kung... Lena. Hinawakan niya yung balikat ko. Tumingin sa mata ko. Pangako ko. Hindi kita pababayaan. Tumango ako. Pero hindi nawala yung takot. Ilang araw ang lumipas. Tahimik. Walang nangyari. Nagsimula akong magtrabaho sa palengke. Nagtitinda ng gulay. Tumutulong si nanay. Minsan, dumarating si Bricks. Binibigyan niya kami ng pagkain. Tinutulungan kami sa mabibigat na trabaho. Pero palagi akong nag-aalala. Palagi akong tumitingin sa likod ko. Palagi akong natatakot na biglang darating si Mark. Isang hapon, habang nagtitinda ako, may dumating na lalaki. Hindi ko kilala. Matangkad. Naka-shades. Lumapit siya sa tindahan ko. Magkano yung kamatis? Tanong niya. 5 piso po. Tumango siya. Pero hindi siya bumili. Tumingin siya sa akin. Matagal. Lena ka ba? Napatigil ako. Paano niyo po ako nakilala? Ngumiti siya. Pero hindi yung waiting comfortable.
Yung meeting may lihim. May naghahanap sa'yo. Tinakbo ko. Tumakbo ako palabas ng palengke. Hindi ko alam kung nasaan ako pupunta. Basta tumakbo lang ako. Pero narinig ko yung yapak sa likod ko. Humahabol siya. Lena! Tigil iyay! Hindi ako tumigil. Pero biglang may humawak sa braso ko. Malakas. Matibay. Napatigil ako. Nagpanik ako. Umiiyak na. Bitawan Day. Lena! Napatingin ako. Si Bricks. Kasama niya yung iba niyang kagrupo. Yung mga lalaking nakamotor. Yung Hells Angels. Nakatayo sila sa harap ng lalaking humahabol sa akin. Sino ka? Tanong ni Bricks. Mababa yung boses. Nakakatakot. Nag-atubili yung lalaki. Umatras. O wala, nagkamali lang ako. Sinong nagpadala sa'yo? Walang. Lumapit si Bricks. Mabilis. Hinawakan yung collar nung lalaki. Sinong nagpadala sa'yo? Si Mark. Si Mark. Sabi niya hanapin ko si Lena. Bayad ako. Wala na akong alam. Binitawan siya ni Bricks. Tumakbo yung lalaki. Bumalik kami sa bahay. Si nanay nag-alala. Niyakap niya ako. Anak, ano nangyari? Nanay, alam na ni Mark kung nasaan ako. Tumayo si Bricks. Tumingin sa akin. Lena, kailangan nating ayusin to, hindi pwedeng ganito ka palagi. Takot. Natatago. Hindi tama yan. Pero ano gagawin ko? Wala akong laban kay Mark. Wala akong pera. Wala akong. Meron ka, sabi ni Bricks. Meron kang katotohanan. At meron kang mga taong handang ipaglaban ka. Kinabukasan, pumunta kami sa barangay hall. Nagsumbong kami. Sinabi namin lahat. Yung nangyari sa bundok. Yung pagtatangka ni Mark na patayin ako. Yung insurance. Lahat. Sabi ng kapitan, Lena, kung totoo to kailangan nating kumilos. Pero kailangan mo ng ebidensya. Meron po, sabi ni Bricks. Inilabas niya yung phone niya. Kinunan ko ng video yung confession ni Mark nung araw na yun. Nung nandoon kami sa bundok. Pinanood nung kapitan. Nakita niya yung mukha ni Mark. Narinig niya yung boses. Yung pag-amin. Tumango siya. Okay. Ipapasa ko to sa pulis. Pero Lena, kailangan mong magtestigo. Kaya mo ba? Tumingin ako kay Bricks. Tumango siya. Tumingin ako kay nanay. Hinawakan niya yung kamay ko. Kaya mo yan, anak. Huminga ako ng malalim. Kaya ko po. Ilang linggo ang lumipas. Dumating yung hearing. Sa korte. Nandoon si Mark. Nakakulong ulit. Pero ngayon, may kasama siyang abogado. Magarang damit. Sigurado akong binayaran siya. Nandoon din si Trisha. Umiiyak. Sabi niya, wala daw siyang alam. Sabi niya, pinilit lang siya ni Mark. Pero alam ko. Alam kong kasabwat siya. Tinawag ako sa witness stand. Kinabahan ako. Nanginig yung kamay ko. Pero nang tingnan ko yung audience. Nakita ko si nanay. Nakita ko si Bricks. Nakita ko yung mga kasama niya. Nandoon sila. Lahat. Para sa akin. Kaya nagsalita ako. Sinabi ko lahat. Yung pagtataksil. Yung pananakit. Yung pagtatangka na patayin ako. Yung insurance. Sinabi ko kung paano ako naramdaman. Kung paano ako nasaktan. Kung paano ako muntik nang mawalan ng anak dahil sa ginawa nila. Umiiyak ako habang nagsasalita. Pero hindi ako tumigil. Kasi alam kong kailangan nilang marinig. Kailangan ng mundo na malaman kung anong klaseng tao si Mark. Pagkatapos ng hearing, nagdesisyon yung korte. Guilty si Mark. Attempted murder. Insurance fraud. 10 taon sa kulungan. Walang parol. Si Trisha, guilty din accomplice. 3 taon. Nang marinig ko yung desisyon, umupo ako. Umiyak.
Pero hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa relief. Dahil tapos na. Dahil libre na ako. Lumabas kami ng korte. Salubong sa akin si nanay. Niyakap niya ako ng mahigpit. Anak, proud ako sa'yo. Nanay, salamat po. Salamat kasi nandito kayo. Lumapit si Bricks. Ngumiti siya. Magaling ka, Lena. Ngumiti ako. Salamat sa'yo, Bricks. Kung wala ka, wala na ako ngayon. Hindi, sabi niya. Kung wala kang lakas, wala rin akong magagawa. Ikaw yung lumaban. Ikaw yung nagtestigo. Ikaw yung nagdesisyon na tumayo. Bumalik kami sa probinsya. Ilang buwan ang lumipas. Lumaki yung tiyan ko. 7 buwan na akong buntis. Nagtayo kami ng maliit na tindahan sa tabi ng bahay. Tumutulong si Bricks. Tumutulong yung mga kaibigan niya. Binigyan nila kami ng pagkain. Ng gamit. Ng tulong. Hindi ko na kailangan humingi. Binibigay lang nila. Kasi yun yung uri nila ng tao. Isang gabi, habang nakaupo kami sa teras, sabi ko kay Bricks, bakit mo ginagawa to lahat? Sinabi ko na sa'yo dati, di ba? Pero parang may iba pa. Tumahimik siya sandali. Tapos sabi niya, kasi gusto kong makita kang masaya. Kasi nung una kitang makita, nakita ko yung sarili ko. Yung taong nasasaktan. Yung taong mag-isa. At ayoko na mangyari sa'yo yung nangyari sa akin. Hinawakan ko yung kamay niya. Salamat, Bricks. Hindi ko alam kung paano ko babayaran. Huwag mo nang bayaran, sabi niya. Ngumiti. Ang bayad mo yung makita kang bumangon. Yun lang. Nang lumapit yung araw ng panganganak, kinabahan ako. Pero nandoon si nanay. Nandoon si Bricks. Dinala nila ako sa ospital. Nag-alaga sila sa akin. Hinawakan yung kamay ko habang sumasakit yung tiyan ko. At pagkalabas ng baby. Iyak. Malakas na iyak ng sanggol. Umiiyak din ako. Pero ngayon masaya na yung luha ko. Babae yung anak ko. Pinangalanan ko siyang Maria. Kasi yun yung pangalan ng nanay ko. Yung babaeng nag-alaga kay nanay nung wala pa siya. At ngayon mag-aalaga ako kay Maria. Kahit mag-isa. Kahit mahirap. Kakayanin ko. Lumipas ang mga taon. Si Maria, lumaki. Matangkad na. Matalino. Mabait. Nagtayo kami ng mas malaking tindahan. May sari-sari store na rin. May kita na. May ipon. Hindi na kami mahirap. Hindi na kami nag-iisa. Minsan, bumibisita si Bricks. Dinadalhan niya si Maria ng laruan. Tinuturuan siya kung paano magmotor. Tinuturuan kung paano lumaban. At minsan, habang nanonood ako sa kanila, naiisip ko, paano kung naging kami ni Bricks? Pero hindi ko na tinanong. Kasi alam ko, minsan, ang pinakamahalagang tao sa buhay mo, hindi yung magiging asawa mo, kundi yung taong tutulong sa'yo na maging mas malakas. At yun si Bricks para sa akin. Isang araw, nag-text si Bricks. Lena, may balita ako tungkol kay Mark. Tumawag ako sa kanya. Ano yun? Namatay. Sa kulungan. Heart attack daw. Natigilan ako. Hindi ko alam kung ano dapat kong maramdaman. Lungkot? Hindi. Relief? Konti. Pero ang nangibabaw. Wala na. Wala nang galit. Wala nang takot. Wala nang sakit. Tapos na lahat. Sinabi ko kay Maria tungkol sa tatay niya. Pero hindi ko sinabi kung gaano siya kasama. Sinabi ko lang na nagkamali siya. Pero patay na siya. At hindi na siya babalik. Tinanong niya, Mama, mahal mo ba siya? Mahal ko, sabi ko. Dati. Pero ngayon mas mahal ko yung sarili ko. At mas mahal kita. Yumakap siya sa akin. Mahal din kita, Mama. Ngayon, habang nagsusulat ako nito, nakatingin ako kay Maria. Natutulog siya sa tabi ko. Payapa yung mukha. Nakatingin ako sa labas ng bintana. Kitang-kita ko yung bundok. Yung daan.
Yung lugar kung saan muntik na akong mawala. Pero hindi ako nawala. Bumalik ako. Lumaban ako. At ngayon, masaya ako. Kasi natuto ako. Na kahit gaano ka pa kasama ang nangyari sa'yo. Kahit gaano ka pa kasakit. May pagkakataong bumangon. May pagkakataong lumaban. At may mga taong tutulong sa'yo. Hindi dahil may utang ka. Kundi dahil tao ka. At deserve mong mabuhay ng maayos. Tapos na ang kwento.